nino at ginagawa ito? Dapat patutunayan ang Love Anyo-Be. Ang lahat ng yan ay matutunghayan nyo ngayong gabi. Ako po si Chacha Lazaro, Eliza Zamora, Love Anyo-Be, at ito ang The Probe Team. Wala, isa lang ha? Putang na! Sabi ka ba, Thailand? Kapag kadiring ng mga taong hahamakin ang anumang pagsubok, mapansin lamang. At kung matibay ang sikmura nyo, nababagay kayo dito. Sa aking pagpapasakali, hahamunin kayo ng aking mga nakio. Kadalasan lang nating napapanood noon ang mga kakaibang palabas. Ngayon, bahagi na rin ng telebisyon at kinagigiliwan pa ng masa ang mga tinaguriang true-to-life dares. Sa mga imported shows nagsimula ang lahat. Andiyan ang Ripley's, Guinness at Fear Factor. Sumunod sa uso ang mga noontime shows natin, tulad ng Eat Bulaga. Kaya mo, pek mo ang hamon nila. At sa simula ng palabas, di nila nakakaligtaang magbigay paalala. Ipinapaalam na nasa hustong gulang ang mga sumasali. Pwedeng umatras at walang pumipilit sa mga contestant. Halos araw-araw, mapalalaki o babae, umaapaw sa tao ang studio sa dami ng nais magpakitang kilas sa Eat Bulaga. Anong nagtulak sa'yo na sumali dito sa Pets? Para nakita ko yung talento ko, yung lakas. Para makilala. Gusto ko lang ipakita na nakakaiba ako. Mas lalo ko pang may pakita na ang tibay ng loob ko pala, hindi lang sa isang bagay, marami. Kaya sa akin, sa pagsali ko ng ganyan, nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Maraming humanga sa akin. Kaya marami na ako natulungan na... Ay, so parang kayo parang na-enjoy nyo yung parang kasikatan, gano'n? Tama ka doon. Ngayon, dahil hindi siya masuportahan 3 years. Likas sa tao ang pagiging competitive. Ani Professor Josephine Aguilar, isang sociologist. There is something inside man that they wanted to prove. That's one thing, okay? But in other words, what is in the mind of man is that if others can do it, why can't I? Once na na-prove mo yung sarili mo, yung worth mo, andyan yung konsepto ng satisfaction. You are satisfied with what you're doing. But then, of course, masakit. Kaya nga, it takes a lot of practice. Okay? Marami ding pumapalpak dyan. Pero of course, syempre, practice makes it perfect. Ito na ang unang hamon sa kanila, round 1. Patok naman ito sa mga masang nanonood. Kahit mapapansing madalas di na maipinta ang kanilang mukha. Bakit kaya pumapatok ng mga ganyang klaseng mukha lang? Pumapatok? Kasi syempre, challenging siya panoorin. At saka, yung tanong ulit? Kasi bihira rin makakita yung a great deal of the audience. Bihira makakita ng mga ganong pambihirang mga talento o kakayanan nila. At minsan nakakatawa. Nakakatawa minsan kasi nga akala mo kay hirap-hirap ng gagawin pero sa kanya mahirap. Yung mga sa mga nanonood naman, yung mga sa nagmamasid, ito ay simpleng entertainment, if you may call it. Okay, entertainment purposes. Yun lamang actually. Pero, at saka hindi lang yung na-affectuhan sila in the sense that pag nakita nila, oh my God, pero they refuse to watch it, but then they tend to go back. Tingnan nga natin. Again, yung mga nanonood, na-challenge din. Tingnan nga natin, kasi ang nasa mind naman ng mga nasa mind naman ng mga nanonood, kayabangan. Sige, tingnan natin ang kayabangan nito. Pero walang iba kung hindi yabang. Naging kontrobersyal ang segment ng mga noontime shows na ito.
Pinitik ng ilang ahensya gaya ng McCann Erickson, isa sa pinakamalaking ad agency sa bansa, ang mga ganitong pakulo sa TV. Pera nga ba ang punot dulo ng mga contest tulad ng PECMO? Ang konsepto ng competition is a struggle between oneself, two people, or a group, okay? Pero for a goal. Okay, simulan muna natin sa goal muna. Pagkatapos, syempre, yung monetary, yung considerations would be, syempre, that's Pero hindi po yun yung hindi yung pinakang purpose niya. Yung monetary consideration is, later part. Yung secondary na lang yun. Ay, hindi. Para sa akin yun, hindi ah. Kasi, siyempre, para sa akin, challenge yun eh. Kasi ang pera, madaling makita. Yung ginagawa namin, makapakita sa tao, ang aming talento, hindi mababayaran. Makakayanin niyo po ba yung ginagawa niyo? Maaaring makaya ko rin. Bakit niyo po kakayanin? Dahil sa pera. Yung iba naman, katuwaan na sumasali, tapos yung iba, gipit na. Tapos yung iba, talagang napipilitan lang. Hindi totoo yun. Ang mga nagsasabi ng gano'n, may makikitid ang utak. Wala sigurong cable na nakakapanood ng Fear Factor. Hindi pera-pera yung kasi lahat ng sumasali ron, gusto nila ipakita yung talent nila at gusto nila ipakita na kaya mo. Kasi yung mga taong hinaharang nila, bakit gano'n yung sak mo? Kasi yun lang ang masasabi ko, pag nasiginis yun, English is yun. Yung sak nyo. Ang habol lang sa ganitong klaseng show, pera lang kaya sa tingin, pera-pera lang. Well, malaking bahagi na yun. At pasikat. Gusto nila magpasikat. At okay yun, hindi sila corny dahil nakikiisa sila sa palabas. Ganun po ba yung kultura ng Pinoy? Oo, palagay ko. Dahil miski na nung araw pa mga pistahan. Kung yung pistahan nga sumasali sila sa agawan ng buko tsaka palusebo. Ito, televised na pa. Kumare, panoorin mo ako. Si Bossing kaya, anong masasabi niya? Nako, mukhang mapapasubo ako dito. Ang problema ng PECMO. Magtatanong lang. Sarap. Kasi, syempre parang may ambag ka sa grupo Naasahan ka. Siya, pag mabilis ka, parang dala-dala. Feel mo, dala mo silang lahat. Sa isang barangay sa Tondo, Manila, nakilala ko ang dating contestant ng Itbulaga na si Jericho. Juana, eto at nagbabalik siya upang patunayan na mga kakayahang higit pa sa kanyang pangalan.